What's up mga momshi? Welcome to our channel, The Drizzies, and it's me, Mami Rafi. Matagal-tagal na rin nung gumawa ako ng video, ng vlog, dahil this past few days, bago pa dumating yung birthday ni Nura, as in sobrang andaming naganap, andaming nangyari. Kaya, eto na naman ako. Kaya, eto ako ngayon. We'll try our very best to share it with you slowly kasi there are some things na we face past few weeks and even me hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. So we'll try to share it to you guys paunti-unti pop up dun sa mga unang ganap. And there's a lot of changes na mangyayari. Gaya nga ng mga ipinagdarasal namin araw-araw, gabi-gabi. Hopefully, God will permit us to have all of this in good times. Yun lang ang pinagdarasal namin ngayon na maging maayos ang lahat sa mga susunod na araw hanggang sa ma-surpass na namin itong pinagdadaanan namin ngayon. So, ngayon, bakasyon na ng mga bata dito. Wala nang pasok si Nura. Dito siya ngayon sa sala. And ako naman, balik unti-unting work dito sa bahay. So, medyo ingat na ingat ako ngayon sa aking health dahil, ayun nga, isa yon sa mga reason kung bakit hindi ako nakakapag-video lately dahil na rin sa health issues. Hindi ko siya ganun sinare sa family ko sa Philippines kasi I know they will be very that much worried. So, and sorry mom, hindi ko muna siya ibinulgar sa'yo. But in God's perfect timing, everything will be good. So yeah, so far we are okay, but yun nga, medyo dahan-dahan ako sa paggawa dito sa bahay. Hanggat maaari, kailangan pagka nakaramdam ako ng pagod, kailangan ko talagang magpahinga, tumigil sa ginagawa ko at kailangan ko magpahinga. Kaya very, very light din ang ginagawa kong pag-exercise. So, pagdating naman sa diet, pina-continue lang sa akin ng doktor ko yung diet ko. Dagdagan ko raw ang mga vegetables. Yan. Lalo na ang fibers para i-wash out ang mga extra toxins sa katawan. Yun yung mga ano. Actually, hindi naman ako mahilig sa mga taba-taba or anything. More on fish ako tsaka gulay. So, hopefully, makatulong siya. Kaya lang kasi dito, guys, alam nyo, mahirap bumili ng isda. At pakahirap bumili ng isda, hindi kagaya sa atin na talagang marami kang choice kung pumunta ka ng palengke. Dito sa supermarket, yun. Siguro pag nag-supermarket kami ni Firas Steak, kuha ko ng ibang kinds ng fish. So, hopefully. Ayan. So, samahin mo muna ako kasi kagabi nagkam kami ng bisita. And, nag-prepare ako ng something, fruits lang. Ayan, mga pika-pika.
And hindi ko na nahugasan sa kagabi. Hindi naman sa nakalimutan ko na kasi nawalan kami ng tubig. Yung pump namin sa taas, hindi gumana. So, kagabi wala akong tubig kaya natambak yung aking mga hugasin. And good thing, maaga nagising yung tito ni Firas to fix the pump. So, ngayon, it's almost 11 o'clock na meron na kaming tubig. So, yun, thanks God. To the rescue ang aming tito. So, guys, yun. Okay, so today, mga moms, naisipan kong mag-sopas. Dahil kahapon, nag-uwi si Papa Firas ng chicken machine. Kumbaga sa atin is, para siyang yung mga luto ng andoks, yun, tugo, ganon. Ayan, marami kaming natira kahapon. So, sayang naman kung itatapon ko, di ba? Tatapon ko lang or repeat. So, naisipan ko, himayin siya and gawin kong sopas. Para hanggang gabi, masarap sa tiyan, mainit ng ating tiyan. And, kumpleto naman ako ng ricados. So, it will be easy for me to cook the sopas for today. Tara! So, I already have the chicken. Hihimayin ko siya maya-maya. Okay. And, I have already the carrots and ang ating cabbage. Meron na rin tayong shells. Yan, yung mga maliliit na shells ang gagamitin natin para madaling maluto. So, aromatics na lang ang ating hihiwain. Okay, let's go. Ayan. Ayan, kumpleto ng ating ricados. Siyempre, nandiyan hindi mawawala ang ating chicken cubes, ang salt and pepper to taste, at ang ating gatas. O, tara! Para sa ating sopas, initin na natin ang ating kaldero at maglagay ng 2 tablespoon ng mantika. At pag mainit na, ilagay na natin ang ating mga aromatics na bawang at sibuyas. Halu-haluin lang natin hanggang sa lumabas ang mabangong amoy nito. At dito pala naglagay na ako ng salt and pepper to taste. At sinunod ko na rin ang ating macaroni. Halu-haluin lang at magdagdag na ng tubig para masimulan na ang pagpapakulo at paglambot ng ating macaroni. Isinama ko na rin pala dito ang ating carrots para sumabay na siya sa pagkulo at paglambot. Ayan, kung kinakailangan magdagdag pa ng tubig para maraming sabaw according to your preference. Naglagay na rin ako ng chicken cubes to taste. Ayan, pakuluin lang natin mabuti para lumambot ng husto ang ating macaroni.
At after nating mapalambot ang ating macaroni at carrots, ilagay na natin ang ating chicken at ang ating repolyo. At konting kulo, pwede na natin isunod ang ating gatas. Fresh milk nga pala ang ginamit ko rito dahil walang evaporated milk na pwede kong gamitin. Kahit saang grocery ako pumunta, wala talaga. So, I choose to use fresh milk. So, ayan, luto na ang ating sopas. Napakadali, napaka-easy. Ni-recycle lang natin yung ulam namin, yung kinain namin kagabi. And the good thing, marami ako naluto. So, pag kami natira, agahan namin bukas ni Nora. O, diba? O, diba? Hindi na ako pagod magluto, diba? So, today, papatikim rin natin siya kay Firas. Kasi, first time rin niyang itong titikman. So, tikman ko muna. Pasado na ba? At for sure, pasado siya. Kasi, alam niyo guys, si Firas, mahilig talaga siya sa gulay. Na something light. So, for sure, kakainin niya to. And, ang maganda dito kasi, hindi na ako kumuha pa ng fresh na manok. Ang init na dito, di ba? Hagardo Versosa na tayo. Yun. Hindi na tayo kumuha ng fresh na chicken na para lang isahog sa ating sopas. Kumbaga, ni-recreate natin yung chicken na dala-dala niya na kinain namin kagabi. Actually, matagal ko na gusto mag-sopas. But ayun nga, nataon naman. So, let's try. Sarap magpainit ng tiyan. Masarap. Tuwa naman ako sa naging outcome ng ating sopas. Sobrang init na pasok ako. Masarap. Ubusin ko na itong isang tasa. Mamaya. So, guys, comment below kung ano ang pwede ko pang lutuin at ipapatikim natin kay Firas na Filipino food para sa susunod paghahandaan natin. Huwag lang po yung mga pork kasi since si Firas is Durzi, they are also prohibited to eat pork. So, they are almost the same beliefs with the Muslim, our brother and sisters Muslim, and they are also believing on our tawag dito, they also believe in our prophets. So from the very beginning, they are. So hindi problema sa kanya kung Catholic or Muslim ka, but we all respect all kinds of religions. So please comment down below kung ano po yung pwede nating iluto pa na Filipino food na pwede nating ipatikim kay Firas, especially yung mga gulay. Ayan. Okay, so later, pagdating ni Firas, we'll see his reaction kung ano ang magiging verdict niya dito sa ating sopas. Yan, guys. Dito na si Papa and time for dinner na din. So, papatikim na natin sa kanya ang ating sopas. Yala, ma'am, come. Dinalihan ko na. Kasi dito na rin ako. Fireworks. Instant fireworks. So, I cooked what we call in Philippines. Please, So in Philippines, we call it sopas.
chicken macaroni soup, but with the chicken broth, we have it with a little bit of milk. So it should be a little bit creamy and with the savory flavor of the chicken. It's careful, a little bit hot. I say good morning, it means good. If I say good night, it means not good. Nana, please. Good more night. Half half. It is half half. It's nice, and I feel it's healthy. It is. Yeah, really. Spider-Man. It is. Spider-Man. Most of the Filipino, we have it this kind of dish in the cold weather. Nora, please. Mama is doing a video, please. We have this kind of meal on cold weather. Ah, and when we are, it's also a comfort food when we are feeling sick. Yeah. Where is the cold weather in Philippines? But I want it now. What do you want? Where is the cold weather in Philippines? No, now at this moment it's kind of rainy day. I died in Philippines. Yeah. 99.9% the humidity and 50 degrees the temperature. What you will do? Papa, you like Philippines or Lebanon? Lebanon. Why? Yes, it's full of cold. It's cold. Yalla. Yala. And do you know, when I was a baby in the Philippines, my dad come. Yes. Wow. I'll meet you there. And where you meet me the first time? Lebanon. In the airport. In Philippines airport. You remember? Yes. Umasa, half, but still good. And I will ask him to cook this for me anytime soon. Don't have any choice but to cook it for me. So guys, thank you so much for watching. Please, give us a thumbs up on this video and subscribe to our channel and click the bell button. Thank you. Bye. Bye. Bye.